attempt to escape, yung ano talaga nila, babasagin nila yung kulungan nila. Iwasan lang natin to, kahit water lang. Yan yung baby nila. So here, meron tayong naspatan na isang mag-ina na tinuturuan yung anak niyang magsimulang lumipad. Naglalaglagan daw ang mga batang paniki. Rescue the golden crown baby bats. Bakit kaya sila nalalaglag sa lupa? May habang halos nasa 16 na talampakan. At bigat na 30 kilo. Gusto niyo mag-ano eh? Gusto niyo mag-fold? Relax. Nakakatakot kung titingnan ng dambuhalang sawa na ito. Pero para kay Nanay Gregoria, isa siyang maamong alaga. Kunin na siya sa amin. Pag sinusundot ka ng tingting, nagagalit ako, diba? Alam yan, mahal kita. Kahit ikaw ganyan ka lang, mahal kita. Kung itinuturing na mabagsik ang mga sawa, sa Dasmariñas, Cavite, ang sawang ito pamilya sa mag-inang si Gregoria at Christopher. Taong 1994 nang ma-rescue nila ang sawang ito sa isang construction site malapit sa kanilang bahay. Pinangalanan nila ang alagang babaeng sawa na si Queenie. Queenie ang pinangalan nila dito dahil ito ang reyna ng kanilang pamilya. Mait yan. Paano-ano lang siya dyan. Sabi ko, wala pang nagbibigay ng pagkain sa'yo, hintay ka lang ha. Gapang-gapang lang siya dyan. Sasabihin ko, hello Queenie, magandang umaga. Ngayon ay halos nasa 3 dekada nang nasa pangangalaga nila Nanay Gregoria ang sawa na si Queenie. May haba itong halos nasa 16 na talampakan. Karne ng manok ang kanilang pinapakain dito. Kahit napamahal na sa kanila si Queenie, napagdesisyonan na nilang isurrender ito. Bakit niyo ibibigay na sa amin? Wala pong pagkain kami magbigay, na awa naman po kami. Hindi madali sa kanila ang pag-surrender sa alagang si Queenie. Pero ito ang kanilang dapat gawin. Halika. Ito muna ko. Yung ko. Ay! Unat na lang po, unat. Ayan yung tumae umihi. Sige lang. Very daunting yung itsura. Tignan mo, ang laki. A size like this would require like 4 or 5 people to carry, no, or to even restrain. Napaka-importante. At saka talagang malaki na nga ang pagkain nito. Since 15 years na nga siyang hindi masyado nakakawakan. Na talagang masungit, no? In fact, wala tayong struggle at all eh. I was trying to assess kanina kung bibigla siya or talagang manununggab, kagaya ng ibang mga rescue natin ng mga snakes. Yung mga tao, akala nila kapag nagpa-rescue sila, sinurrender nila yung mga alaga nilang mga sawa, akala nila they will magically go into this one place na masaya silang mabubuhay kasama ng ibang mga snakes immediately with abundant food, etc. No?
No, hindi ganun. Yung mga snakes like this na sobrang tagal na in captivity, hindi na sanay mag-hunt. Talagang ililipat lang natin sila talaga ng kulungan. Attempt to escape, yung ano talaga nila, babasagin nila yung kulungan nila. Sanay na humawak ng sawa ang residente ng Dasmariñas, Cavite na si Richard. Okay. Marami raw kasing ahas sa probinsya na kanyang kinalakihan. Ngayon, siya raw ang tinatawag ng mga tao sa tuwing may kailangan i-rescue na sawa. Yung tumawag sa atin, meron daw siyang nahuli na mga sawa, no? Tignan natin. Nilagay niya dito sa isang lalagyan dito. Saan galing itong mga sawa na nandito? Yung isa, nakita ko dyan na binibinta nung dito sa taas, mga binata. Okay. Tapos nung makalipas ng linggo, may tumawag ulit sa akin dito, yung taga dyan, Yeah. sa tulay. Merong nakitang Sawa. sawa na packet doon sa katayan ng Nagulat kami sa itsura ng nguso ng sawa. Halos flat na ito dahil sa tinamong sugat. Attempt to escape, yung ano talaga nila, babasagin nila yung kulungan nila para makawala sila, no? Ano nangyayari? Lumabasag yung uso. Sige, kuhanin na namin to, ha? Dahil bagong huli lang ang mga sawang ito at hindi pa sanay sa tao, makikita pa rin ang kanilang pagka-agresibo. Yun nga lang, kapag kasi ganito na, mahirap na sila, madali na sila makita. Kapag mga ganito na kalalaki, kitang-kita mo na agad eh. Kaya ito yung size na usually nauhuli sila. At ito rin yung size, unfortunately, na marketable sila, binibenta sila kasi nga, kinakain na ito. Bago dalhin sa bago nilang bahay ang sawang si Queenie at ang dalawang pang sawa na na-rescue ni Richard, gagamutin ko muna ang mga ito. Oh! Ayos Gusto niyo mag-ano eh, gusto niyo mag-fold. Sanay. Paano na? Light lang yung hawak. Opo, ano? Support. Alright. On physical examination, nasa loob naman to for the last 27 years to sa cage niya. May mga healed na scars, most likely from old scars to. Kaya wala namang kaso, wala rin din siya parasites. So right now, nag-shed siya ng kita mo malabo yung mata. It's about to molt. It's about to shed the skin, which they do regularly. Iwasan lang natin to, kahit water lang. Baho na ng sugat niya. feet in 5 inches. Okay, binigyan ko na siya ng antibiotics para do sa nguso niya. Binigyan ko rin siya ng para sa pain. And also some vitamins, no? Importante yan sa kanila. Para makain. Hindi pa rin ito makakain kasi oral cavity yung affected eh. Hirap ito kumain.
itlog. Lalaki. Lalaki yun, okay. The antibiotics na ginamit natin will help that. Basag din yung uso niya eh, oh. Pero okay naman yung kanyang makakapag-hunt to mga to. Same as the other one. Masakit nga lang ito. Pansamantala muna naming dinala ang sawang si Queenie sa opisina ng Wildlife Rescue Center sa Cavite. Ika-19 ng Hunyo, nadala na si Queenie sa isang rescue center sa Calauan, Laguna. Ang dalawang sawa naman ay na-release na namin sa wild malayo sa mga tao. Ang pagmamahal sa wildlife ay hindi masusukat sa pagkulong at pag-aalaga sa kanila sa loob ng mga enclosures. Mas maipapakita ang pagmamahal sa mga ito kung hahayaan natin silang mamuhay na malaya sa kanilang natural na habitat. Sa Zambales, naglalaglagan daw ang mga batang paniki. Mag-isa sa gubat at hindi pa kayang buhayin ang sarili. Ang isa naman, nakalambitin sa screen gate ng isang bahay. Rescue the golden crown baby bats. Bakit kaya sila nalalaglag sa lupa? Breeding season ngayon ng mga paniki sa roosting site nila sa Zambales. Ibig sabihin, oras na ng pagpaparami. Ika nga, the more the merrier. Sa unang tingin, mukhang nag-aaway ang dalawang endemic na golden-crowned flying fox. Pero ang dalawa, nagliligawan pala. Pilit na itinataboy ng babaeng paniki ang lalaking paniki. Natural ang aggressive behavior ng mga babaeng paniki tuwing nagliligawan. Lalo na kung ang lalaking paniki ang naunang lumapit. Pero kapag may tiyaga, may gantimpala. Successful ang mating ng dalawang paniki. Good news ito, lalo pat endangered na ang kanilang lahi. Sa ngayon, nasa 10,000 na lang kasi ang bilang nila sa wild. Maaga pa lang, iniikot na ni Estong ang ibaba ng roosting site ng mga paniki. Pakay niyang pulutin ang mga nalalaglag na paniki. Taon-taon itong ginagawa ng kanilang grupo. Nito lang Hunyo, isa na namang batang golden crown flying fox ang nakita nilang nakalambitin sa screen ng isang bahay. Saan mo nakita yung baby na paniki na rinescue nyo kamakailan? Dito po, Dok. Dito po namin siya nakita. Dahil nung So nakasabit na siyang ganon. kasi yun po yung panahon na yun ay umulan po nung gabi. So kaya nag-rescue po kami. Dahil sa init ng panahon at lakas ng ulan, humihina ang kapit at nakakabitaw ang mga batang paniki mula sa ina. Pero aksidente itong nangyayari, lalo na kapag nag-aaral ng lumipad ang batang paniki. Bata pa, hindi pa ng ulo. Tinuturuan din niya. Ayan, oh. Tinuturuan niyang mag-practice ng kanyang pakpak. Una munang ipapakita ng nanay na paniki kung paano ipagaspas ang pakpak. Saka ito gagayahin ng kanyang anak. Aba, mukhang excited na ang anak sa kanyang first flying experience.
Dito sa rescue center ng Wildlife in Need, dinadala ang mga na-rescue'ng baby paniki. Ito oh. Ayan oh. Oh, it's a golden crown. Oh my goodness. Ang importante sa mga ganitong wildlife rescues is you wanna avoid too much human contact. So, time ata ng pagpapakain, so gagamit ako ng forceps. And ito-try natin i-feed. Yun, no? Kinuha niya na. Tinawag silang golden crown dahil sa kulay ginto nilang balahibo na nasa ulo. Pagka may laman yung bibig nila, makikita mo yung cheek nila na napupuno yung parang batang umuya, bumubukol yung kanyang pisngi, no? Ang ganitong kaliit na paniki, umaasa pa sa nanay para sa pagkain at tirahan. Kaya oras na mahulog ito sa lupa, imposible na siyang makuha ng ina at mamamatay din kalaunan. 1 linggo nang nasa rescue center ang baby bat na ito. Nung una mong nakuha to, gaano kaliit pa lang itong baby bat na ito? Mas maliit pa po siya ng konti dyan, sir. Pagkatapos nito, anong plano niyong gawin? Pag halimbawa na ititrain na po namin siya na maghanap ng pagkain, ililipat po namin siya sa mas malaking enclosure po. Pag nakita na po namin na pwede na po siyang makapaghunt ng pagkain niya, ibabalik na rin na po namin siya doon sa may Bat Kingdom po kung saan po siya nanggaling. Ang mga nire-rehabilitate na paniki sa Win Rescue Center, binabalik din agad sa wild oras na makitang fit for release na ito. Sa ngayon, nakakapag-release na ang grupo ng 20 paniki. 2 species ng bats ang makikita dito sa roosting site sa Zambales. Malaki ang trabaho ng mga paniki sa wild. Isa sila sa mga great pollinators. Ibig sabihin, sila ang nagpapakalat ng buto na nagiging puno. Maliit na hakbang man ang pagpupulot ng mga baby paniki. Malaking tulong ito sa pagpaparami ng kanilang nauubos na lahi at nagpapayaman sa kagubatan. Walang atrasan para sa kalikasan. Doc Nielsen Donato, Doc Fords Resyo, Born to be Wild. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.